Kabilang si Governor Vilma Santos sa nagbigay ng comforting words kay Claudine Barreto matapos siyang isugod sa hospital dahil sa depression. Yes, this is what depression looks like, so PLs don't judge. We all need more understanding and compassion na ang video ay nasa hospital bed siya at sinusuutan ng medyas ng adopted son. Kaagad na comment si Ate Vi sa nasabing post, "Hi my dearest baby Claude, we are all here loving you. Dito lang kami para sa'yo. Tomorrow is another day. Be happy, smile and enjoy life cause you are blessed. I love you." Naging close sila at nagturingang tunay na mag-ina dahil sa pelikulang Anak, ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi naman ng social media star na si Small Laude na ipinagdarasal niya ang actress, "Praying for you, hugs." Maalalang umamin ang actress last year na nagpaparehab nga siya sa Thailand, pero diniin niyang hindi dahil sa droga, kundi sa post-traumatic stress disorder. Every day may massage ka, may facial ka once a week, may workout ka every day, may villa na may swimming pool. Banggit niya that time sa nasabing interview bilang depensa sa kumakalat noon na ikinulong siya at tinatalian upang di magwala. Ayon sa mayoclinic.com, ang post-traumatic depression disorder, PTSD, ay isang mental health condition that's caused by an extremely stressful or terrifying event, either being part of it or witnessing it. Symptoms may include flashbacks, nightmares, severe anxiety, and uncontrollable thoughts about the event. Most people who go through traumatic events may have a hard time adjusting and coping for a short time, but with time and by taking good care of themselves, they usually get better. If the symptoms get worse, last for months or years, and affect their ability to function daily, they may have PTSD. Getting treatment after PTSD symptoms arise can be very important to ease symptoms and help people function better. Na-ospital uli si Claudine Barreto dahil sa depression. Ito po naman ay yung kanyang post-traumatic stress disorder. Dati na po ito. Ayon po sa mga nakausap ko ng mga psychiatrist, wala pong pinipiling panahon, oras at kondisyon yung pagdalaw ng ganiting post-traumatic stress. Ito, Romel, yung yung parabang yung tinatawag natin na severe anxiety, matindi, pinakamataas na anxiety na natikman, 'di ba? Yung mga flashback, 'di ba? Oo, yun. Nightmare. Oo, yung para kang binabangungot, yung para kang natatakot sa isang bagay na hindi mo malaman kung alin doon. Diba? Oo, nakakalungkot lang yung mga ganyan, no? Minsan napakaayos mo na, pero kasi dumarating kasi yan mga ganyan depression pag wala ka talagang masyadong, yung ginagawa na, yung mga marami kang hindi abala ang isip. Oo, hindi abala ang isip, kaya dapat meron talaga siya pinagkakaabalan para wala siyang moment na nag-iisip na kung ano at bumabalik sa mga nakarang hindi magaganda. Kaya nga post-traumatic stress disorder, wala pong pinipiling panahon. Bigla na lang, kahit nasa isang masayang kapaligiran ka, pagka pumasok yun sa utak mo, sa puso mo, bigla kang bagsak, talagang maaano ka, dadalawin ka ng sobrang lungkot. May maaalala ka na naman, yung mga nightmare, yung mga flashback, yung mga ganon. Nakakalungkot, di ba? Oo. Akala pa naman natin, okay na si Miss Claudine, di ba? Akala natin okay na kasi masaya na lahat, mga pictures niya. May mga pagkakataon na talagang napakaayos ng kanyang kondisyon. Tumatawag sa atin, nagtatawanan tayo, nagkukwentuhan. Pero yun nga ang sabi ng psychiatrist, di ba? Walang pinipiling panahon ang post-traumatic stress disorder, yung mga ganito. Sabi ni Tita Julie Paras, napakahirap magkaroon ng depression na tulad ni Claudine sa dami ng pinagdaanan niyang problema sa ngayon. Sana may taong malapit sa kanya na kumausap at magbigay ng moral support sa kanya. Depression kills, sabi niya. Totoo to. Sana nga magkaroon talaga. Pero palagay ko naman marami na mga nag-aano sa kanya, nagmamalasakit na tao, katulad ng kanyang kapatid na si Gretchen, di ba? Oo, at saka si JJ, at saka si mami niya, nandoon, sa ospital, di ba? Ang dami, mga anak niya. Yung mga anak niya, sobra pa sa sapat na napakasarap na damdamin kapag ganito na siya ay dinadalaw ng kalungkutan. Sobra kasing dami yun na pinagsama-sama mo at pinaghalo-halo
talaga magkakaroon ka ng depression. Ito naman ang sabi ni Juris Dr. Channel, nakakalungkot na hanggang ngayon, dala pa rin ni Claudine ang bigat. Sana makahanap siya ng tunay na suporta at tulong para sa kalusugan niya dahil mas mahalaga yon kaysa sa anumang intriga. Totoo. Totoo yan. At sabi naman ni Paulo Balde ng Bira Catanduanes, Nay, naaawa po ako kay Claudine. Sana po malampasan niya ito at makarecover siya agad. Totoo. Ayan. Pero alam mo, anong sabi ng mga doktor? Walang kahit sinong outside forces na makakaresolba ng ating problema sa ganito, kundi natin paglalabanan. Yes. Ang kailangan lakas ng loob, disiplina, kailangan talunin. Talunin natin ito. Hindi po pwedeng ibang tao ang magkakarga sa atin ng lakas ng loob. Tayo dapat talaga. Kaya nga, oo, may mga iniinom na gamot, yung antidepressant, totoo yan. Pero pag naging habit forming yan, magiging dependent ka na dyan. Oo, diba? At mawawala na rin ang bisa yan pag lagi mong iniinom yan. Mawawala na rin bisa. Kaya, pero dapat unti-unti niya nang ma-overcome lahat ng mga darkness at mga sadness na pinagdaanan niya. Sabi naman ni Lulumalig, Nay, sana po malampasin ni Claudine ang pinagdadaanan niya ngayon. Wow! Ano si Lulumalig, hindi na siya babaeng walang pahinga, di ba? Ang wala na lang sa atin ngayon at kasi yung telepono niya nagkakaroon ng pagka international calls si si Iram Lia pala ang wala, si Lulumalig ang present. Ayan. Miss Claudine, sabi ni Wating Wating, it's okay not to be okay. Sometimes your mind needs a rest. Value your peace more than else's opinion. Please don't judge. Depression is not a joke. Sabi ni, alam mo, may kinuwento nga sa akin si Wating Wating tungkol naman sa dinaranas ni Liza Soberano. Totoo yan. Na yung mga bata na tulad ni Liza, kung totoo ang kanya naratibo, hindi kayang gamutin niya na magagandang laruan, hindi kayang gamutin na masasarap na pagkain. Yan talaga magmumula sa pagmamahal ng mga magulang. Yun ang kailangan. Yun ang kailangan nilang matanggap. Yun ang walang kapantay at katumbas na kahit magkano. Sabi naman ni Tita Nene Ulanday, akala ko pa man okay na si Claudine, nakakalungkot naman. Wala palang pinipili ang ganyang klase ng depression. Get well soon, Claudine. Opo, Tita Nene, lalo pa, pumanaw ang isang best friend niya. Naka-trigger yun. Diba, kapag may nawawala sa ating buhay, kalahati ng puso natin, namamatay rin eh. Totoo naman yun eh. Diba? Kaya kapag gano'n, talagang madidepress. Diletada, bumalik siya kay Claudine. Isa sa pinakamahirap labanan ay ang depression. Nagmumula muna sa maliit na pagkakaroon ng phobia na naging panic attack na. Napunta ng anxiety at nag-ending sa depression. Panalangin sa Diyos ang isa sa mabisang gamot. Sa Kanya natin isumbong ang lahat. Siya ang mabisang manggagamot. Tama ka dyan, Diletada. At saka kapag ka sa Diyos mo, sinabi ang kwento ng buhay mo, alam mo hindi lalabas. Magkakaroon ng sagot, pero hindi ka i-chismis. Yun diba? Alam mo naman ngayon, mahirap na marami mapagpanggap. Tuwan-tuwa na sila ay pinagkakatiwalaan mo. Pero ang totoo, ichichika ka lang, marites pala yung pinagsabihan mo. Diba? Totoo. Hinusgan ka na chismis ka pa. Grabe rin sabi ni Gyson Magdadaro, mukhang normal at okay lang siya pero may pinagdadaanan palang depression. Maraming ganyan na kaya sana malampasan nila ang depression na pinagdadaanan nila. Ay matindi anak ang depression. Pagka hindi mo ito naagapan, ay dito nagsisimula ang lahat-lahat. Stress yan eh. Diba? Diba lahat ng sakit, anong sabi ng mga doktor, nag-uugat sa stress. Yun talaga.